Ooh, lala. Ayan, oh. Ayan, sa kabila naman. Ayan, oh. Ooh. Ayan, oh. Ang sarap. Pork belly para sa ating bagnet. Salang lang natin ang ating lutuan. Tubig. Used oil. Ayan, so ang proseso na to ay inspired from Ilocano bagnet. So ito, ilulunod na natin isa-isa. So ganyan lang siya, tapos hindihan na natin yung apoy. Lumsan na natin. Joke. Takpan na natin. Hintayin na lumambot. Siguro mga 45 minutes. Balikan kita later. Bye. After 45 minutes, check na natin mga kayamis. Okay, wow, malambot na to. Hanguin na natin to. So ito, na-cool down na natin. Pwede na natin siyang ipok ng tinidor. Same din sa isa. Pahira natin ng suka. At ito naman is yung whey ko lang naman para mabilis mag-dry at mag-crispy yung balat niya. Okay na to, ibibilad na natin to sa araw para mas mag-dry talaga siya. So ito, hindi natin to itatapon at isasabaw natin to sa ating pinakbet. So habang nakabilad sa araw yung ating bagnet, magluluto na tayo ng pinakbet. Oil, bawang, sibuyas, at luya. Konting-konti lang yung luya. Sunod ko na din ang kamatis. Ayan. So, okay na to. Isunod ko na ang ating bell pepper. Yung iba po, hindi na naglalagay ng bell pepper. Pero gusto-gusto ko lang talaga yung lasa ng bell pepper. Kaya nag-add na ako. Bagoong. Mga 2 kutsarang bagoong. Sunod nating igisa itong bagoong. Ayan. I-add ko na din yung ating pork stock, yung kanina. So, i-mix lang natin. Grabe ang bango. Sunod ko na ang kalabasa, sitaw, at ampalaya. Yan. Haluin ng mabuti para mag-combine ng maayos yung mga nilagay nating ingredients. Yan. Okay, check lang natin after 10 minutes. Wow, so ganito na itsura niya, oh. Hindi ko na pinalampas ng 10 minutes kasi baka malambot ba, malata. So, ilalagay na din natin yung talong at okra. Yan. Haluin ulit natin. Wow, takam na ako dito. Yan. Add na din ako ng konting seasonings. Haluin ulit. Yan. At takpan natin hanggang sa maluto na yung ating gulay. So, kunin ko na lang pala yung takip para hindi madaling malata yung ating gulay. Ano ba yun sa Tagalog? Tsaka hindi din mawala yung kulay na green ng ating okra. Yan, no? So, actually, luto na to. Ready to serve na to. So, ito na yung pinakbit natin. Ayan, no? Ready na. Okay, so ito na yon. Nabilad ko na to ng mga 3 oras. So, lutuin na natin to. Maglalagay na ako dito ng mantika. Used oil. Pwede namang bagong mantika lahat, pero mas maganda pag may used oil na kasama. So, i-fry na natin yung ating baboy. Ayan, oh. Tapos, takpan natin agad. So, kung napapansin nyo, yung tamang init lang ng ating mantika, nilunod na natin yung baboy para hindi siya magtalsik-talsik. So, ito, oh. Check natin. First fry pa lang yan. Ang ganda na ng pagkakaprito, oh. Okay, so for our first frying, done na. I-rest at i-cool down lang natin ng few minutes. Okay, so mainit na itong ating mantika at na-cool down na din natin itong ating bagnet. So ilagay na natin ulit. Okay na to, hanguin na natin. Grabe, oh, ang ganda. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng pagkaprito. Mag-plating na tayo. Ito na yung gulay natin. Tag-iba na yung kulay. And syempre yung ating malutong na bagnet on the side. Ayan. So ito na ang ating pakbet bagnet. Tara, natikman na natin to. Thank you, Lord, for this food. Amen. Oh, grabe yan. Yan, oh.
Mmm. Ang sarap, pati sausawan. Mmm. Napaka-yummy. Ayan, sa kabila naman. Ayan, oh. Mmm. Wow. Ang sarap. Mmm. Ayan, gulay naman. Mmm. Binakbit nga. Mmm. Mmm. Last bite po.